Pagkatapos ng fermentation ay ang intermittent drying. Ang intermittent drying ay ang hindi pagtuloy-tuloy ng pagbilad ng cacao beans sa araw. Bakit mahalaga ang intermittent drying? Ayon sa pananaliksik, ang intermittent drying ay makapag-produce ng hindi maasim na fermented beans. Ngunit, ang continuous sun drying ay nagpo-produce ng maasim na fermented beans. Mas mataas ang acidity ng continuous sun drying kaysa intermittent drying. Ang alkyl pyrrazines ay mga compounds na may kaugnayan sa sarap, bango at lasa ng beans. Mas mataas ang alkyl pyrazines na napoproduce sa intermittent drying kaysa sa continuous sun drying. Paano gawin ang intermittent drying? Ibilad ang fermented beans sa araw mula umaga hanggang bago magtanghali. Iwasan ang pagbibilad mula sa hapon dahil mabilis ang pagtaas ng temperatura. Ang unang 4 na araw ng intermittent drying ay critical. During intermittent drying, nagkakaroon ng evaporative cooling, saan ang mga cells ay bumubukas upang mag-evaporate ang acetic acid mula sa loob ng beans. Alisin ang fermented beans mula sa kahon at ikalat ang mga ito ng pantay-pantay sa 1 o 2 layer sa net o sa isang ventilated table dryer. Ang cacao beans at ang environment temperature ay minomonitor sa pamamagitan ng infrared thermometer. Kinukuhanan ng temperature ang beans at ang environment. Mahalagang malaman ang environment o ambient temperature dahil ito ay direktang nakakaapekto sa flavor, quality at safety ng mga beans. Bago lalagpas ang temperatura ng beans ng 40 degrees ay hinahalo ang mga beans upang magkaroon ng uniform drying. Minomonitor ang temperatura ng cacao beans every 10 to 15 minutes at sundin uli yung mga pag-mix. Ulitin yung proseso sa pag-monitor at mixing ng beans. Kung sa pag-monitor nyo, patuloy ang pagtaas ng temperatura na malapit ng lalagpas sa 40 degrees, takpan o iligpit nyo na ang inyong mga beans. Takpan ang mga beans mula sa direktang sikat ng araw gamit ang waterproof na material katulad ng trapal o ilagay sa lilim na lugar. Ulitin ang parehong proseso kinabukasan at patuloy na i-monitor ang temperatura ng beans at environment. Ituloy ang drying process. Pagkatapos ng ika-4 na araw ng intermittent drying, gawin ang full sun drying sa susunod na mga araw. Ang full sun drying ay ang pagtuloy-tuloy na pagbilad ng beans sa araw upang bababa ang moisture content. Magsagawa ng bean cutting upang tiyakin na wala ng likido sa beans. Gamitin ang moisture meter tool para malaman ang moisture content ng mga beans. Ituloy ang process hanggang sa makaabot ng 7 to 8% moisture content ang mga beans. Ang mga gadgets katulad ng infrared thermometer at moisture meter tool ay maaaring mabibili sa mga online shops at websites. May mga options sa drying equipment na maaaring gamitin sa intermittent drying gaya ng raised bed dryer, solar dryer with UV plastic roof, o di kaya sliding racks. Para sa mga gumagamit ng UV o polycarbonate solar dryer, kinakailangan ng matinding pagmomonitor ng temperatura dahil mabilis tumaas ang temperatura sa loob ng solar dryer, kaya kinakailangan ng maayos na ventilation. Kung hindi makontrol ang temperatura sa loob ng solar dryer, sundin ang proseso ng direct sun intermittent drying. Iimbak ang mga tuyo na beans sa mga jute sacks o bagong food-grade plastic sacks. Panatilihing tuyo ang mga sacks. Ilagay ang mga sako sa kahoy na pallets. Siguruhin na protektado mula sa mga peste, kagaya ng insekto, daga at iba pa. Ang mga tuyong beans ay maaring itago ng 6 hanggang 7 buwan.